Purihin ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Dahil ang panahon ng kanyang salita ay nagpapatuloy. Patuloy tayong narito at binibigyan ng Diyos ng kalayaan na patuloy na makinig sa Kanya. Na patuloy na haharap sa Kanyang mga pagpapala at sa ating mga tungkulin na inilahad ng Kanyang salita. Tayo muna ay manalangin sa pagkakataong ito upang pagpalain tayo ng Diyos. Ang kapangyarihang Ama, aming mapagmahal na Diyos, aming pinupuri ang inyong dakilang pangalan dahil sa buhay at na salita ninyo at sa biyaya nito sa amin. Samahan nyo kami sa isa pang yugto, isa pang panahon na kayo'y mangusap sa amin. Naway buksan nyo ng maayos ang aming isip, ang aming pandinig, ang aming buhay, na ang mga bagay na ituturo nyo sa amin ay magiging lakas, magiging kapakipakinabang para sa amin, lalo na sa mga panahong ito. Samahan nyo kami sa aming pagpapatuloy sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Narito na tayo mga kapatid sa pang-labing-siyam, the 19th message in the book of 1 John. At dito tayo sa dulo, sa katapusang bahagi ng 1 John, ang unok 1. At dito tayo sa verse 16. 16, isali natin ang 16. Sinali natin yan sa nakalipas, pero kailangan siyang isasali dahil mahalaga. Verse 16 to 21. 6 na verses ating babasahin mga kapatid. At nalalaman natin at nagsisampalataya sa pag-ibig na taglay ng Diyos para sa atin. Yan ang ating title. Ulitin natin. At nalalaman natin at nagsisampalataya tayo sa pag-ibig na taglay ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at naninirahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos at ang Diyos ay sa Kanya. Ganito, king sakdal ang ating pag-ibig upang magkaroon tayo ng katapasan ng hukom. Dahil kung ano siya, ayo din tayo sa sanlibutan to. Walang pagkakot sa pag-ibig, kundi ang pag-ibig na sakdal ay nagtataboy sa pagkatakot. Dahil ang pagkatakot ay may taglay na pagdurusa. Siya na natatakot ay hindi naging sakdal ng pag-ibig. Umiibig tayo sa Kanya dahil siya ang unang umibig sa atin. Kung sinasabi ng isang tao na iniibig ko ang Diyos at namumuhi naman sa kanyang kapatid, ay isa siyang sinungaling. Sapagkat siya na hindi umiibig sa kanyang kapatid na nakikita, ay paano kaya niya ibigin ang Diyos na hindi nakikita? At katapos ang bersikulo. At ang kautusang ito na mula sa Kanya ay taglay natin na siyang umiibig sa Diyos ay dapat umiibig din naman sa kanyang kapatid. Inihayag ni Juan ang ating pamagat ng ating mensahe ngayon sa 16. Na nalalaman natin na nagsisampalataya sa pag-ibig na taglay ng Diyos para sa atin. We know and believe the love of God for us. Ang Biblia nagsasabi na ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa atin nung tayo'y kumilala sa Kanya, nung nagkaroon tayo ng pagsampalataya sa Ebanghelyo.
ay kanyang ibinuhos sa pamamagitan ng kanyang espiritu ang kanyang pag-ibig sa atin. Sapagkat wala tayong pag-ibig, di natin alam iibig sa kanya. Di natin alam umibig sa ating kapatid. Ngunit ang Biblia nagsasabi na siya na pag-ibig ay binuhos ang kanyang pag-ibig sa atin. At yan ang nakasulat sa kasulatan sa Biblia, sa Roma 5, versikulo 5. At nagkaroon tayo ng kaalaman. Kaya ang 1 Corinthians chapter 13 ay isang kaalaman, isang kapitulo, isang kabanata tungkol sa pag-ibig. Tinuruan tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo na sumulat tungkol sa pag-ibig, sa kaalaman ng pag-ibig. Kasama sa kaalaman natin tayo nagtitiwala nito. Kasama sa kaalaman na itinuro sa atin ng Diyos tungkol sa pag-ibig, tayo naman ay nagtitiwala nito. We know the love of God because He taught us, and we believe, we trust on His love for us. Tayo nananalig, tayo'y nagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin. At yan ang ating pag-usapan ngayon. Anong ibig sabihin ng kaalaman at pagtitiwala natin sa pag-ibig ng Diyos para sa atin? Sa 16, at nalalaman natin at sumasampalataya sa pag-ibig na taglay ng Diyos para sa atin. Si Apostol Juan ay nagsasabi kung ano dapat ang ating kaalaman sa pag-ibig at ang ating pagtitiwala nito. Subalit siya'y pumunta pa sa mas malayo. Sinabi niya ngayon sa atin kung ano ang mga palatandaan, kung ano ang mga ebidensya na taglay nga natin ang kaalaman at pagtitiwala. Kaya paano natin malalaman ayon sa Biblia na tayo nga ay may kaalaman sa pag-ibig at tayo'y nagtitiwala nito? Medyo may kalaliman ito na usapan dahil hindi naman ito simple na topic. Ito'y malalim na pakikitungo sa Diyos at sa kanyang salita at sa atin bilang magkakapatid. Kaya tingnan natin una, ano-ano ba ang kaalaman at pagtitiwala natin sa pag-ibig ng Diyos para sa atin? Sinabi niya na may kaalaman tayo at nagtitiwala tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ano ang isinulat at itinuro ni Juan tungkol sa ating kaalaman sa pag-ibig? Yan ang sinabi niya una sa verse 16. Matapos niya sinabi na may kaalaman tayo at pagtitiwala ng pag-ibig ng Diyos, at kaagad sinabi niya sa 16, ang Diyos ay pag-ibig, at siya na nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. Nagbigay si Juan ng kaalaman na basihan ng ating pagtitiwala sa pag-ibig niya sa atin at pag-ibig natin sa Kanya at pag-iibigan natin bilang magkakapatid. Sinabi niya, ang Diyos ay pag-ibig. Inulit niya ang sinabi niya sa 7, ang sinabi niya sa verse 7 at verse 8. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Sa 8 naman, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito sa 16, inulit din niya ang pagsabi na ang Diyos ay pag-ibig. Yan ang ating kaalaman. Yan ang itinuro sa atin. Ito ang basihan ng panalangin ni Pablo sa Pilipos 1:9 at 10. Nananalangin siya sa taga Pilipos na mag-ibayo nawa, mag-increase nawa, lalago nawa ang kanilang pag-ibig. Paano daw? Sa pamamagitan
ng kaalaman. Ang ating pag-ibig sa isa't isa, ang ating pag-ibig sa Diyos ay nag-uugat, nagmumula sa ating kaalaman. Kapag wala tayong kaalaman, mahina tayo. Kailangan tayong lalakas, lalago sa kaalaman. Ang ating pag-ibig, ulitin, ay nagmumula sa ating kaalaman. Lahat naman ng bagay ng ating pagkakristyano nagmumula sa salita ng Diyos, sa kaalaman nito. At kapag wala tayong kaalaman, mahirap ang buhay. Mismo ang ating takot sa Diyos. Sinabi ni Solomon, ang ating takot at kaalaman sa Diyos ay nagmumula sa malalim na kaalaman ng salita niya. At doon nagbubunga ang ating takot. Kaya dito sa pag-ibig, una, ang ating kaalaman tungkol sa Diyos ay sa 16 na ang Diyos ay pag-ibig. At ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. Kapag alam natin na ang Diyos ay pag-ibig at ibinuhos niya ang pag-ibig niya sa atin, ano nangyari? Ang nangyayari ay ang pag-ibig niya na narito sa atin ay ating isinasagawa, nananahan tayo sa pag-ibig. Ibig sabihin, umiibig tayo. Umiibig tayo sa Diyos at umiibig tayo sa kapatid. At ang Biblia nagsasabi, siya naman din ay nananahan sa atin. Ang kaalaman ay naging karanasan. Ang ibig sabihin, ang kaalaman ay tinuro sa atin ng Diyos tungkol sa pag-ibig ay naging tunay na karanasan ng pag-ibig. Binigyan tayo ng pag-ibig, kaalaman yan, at ating isinasagawa dahil nagtitiwala tayo sa pag-ibig na ito. Pangalawang kaalaman na itinuro ni Juan sa 19, no? Unang umibig ang Diyos sa atin bago tayo umibig sa Kanya. Tingnan natin ang verse 19. Umibig tayo sa Kanya dahil siya ang unang umibig sa atin. Yan ang kaalaman ng pag-ibig na pangalawa na itinuro ni Juan. Na ang pag-ibig ay hindi mula sa atin. Wala tayong alam ng pag-ibig. Maring may pag-ibig tayo na makamundo na pag-ibig. Yung pagtingin sa kapwa, pagtingin sa kapatid, pagtitingin sa asawa, sa mga anak. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay wala sa atin. Binigay ng Diyos. Bago niya ibinigay sa atin, isinagawa muna niya. Kanya mo ng ginawang modelo ang kanyang sarili. Inibig niya tayo. At matapos niya inibig tayo, ang Biblia nagsasabi, ibinuhos niya, ibinigay niya, ipinagkaloob niya ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso. Kung paano, hindi natin alam. Ang Biblia nagsasabi, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Ibig sabihin, yung kanyang Diyos na bilang pag-ibig, yung kalikasan niya na siya ay pag-ibig, ay kanyang ibinahagi sa atin. Ang kanyang kalikasan ng pag-ibig ay naging ating pag-ibig rin. Yan ang sinabi ng 19. Umiibig tayo sa Kanya dahil siya ang unang umibig sa atin. So, ang ating pag-ibig sa Diyos, kaalaman yan, ay dahil inibig niya muna tayo. Hindi natin magawa yan dahil lang sa pag-ibig niya sa atin. Ang pagsagawa natin yan sapagkat ibinuhos, ibinigay niya. So, hindi lang tayo natuto dahil narinig natin na ang Diyos ay pag-ibig. Natuto tayong umibig sapagkat mismo ibinigay niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Yan ang ating kaalaman. Pupunta tayo ngayon sa mga dahilan. Sabihin natin sa mga tanda. Ano nga ang mga tanda? Paano natin malalaman na tayo nga ay may kaalaman at pagtitiwala sa kanyang pag-ibig? Sinabi natin na alam natin ang pag-ibig ng Diyos at nagtitiwala tayo nito. Kailangan may palatandaan. May mga ebidensya na alam natin ang pag-ibig ng Diyos para sa atin at nagtitiwala tayo nito. Tingnan natin ang
ah, ilan ang apat na tanda ng pagkakaroon ng kaalaman at pagtitiwala ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Una, nananahan tayo sa Diyos at sa kanyang pag-ibig. Yan ang unang tanda sa verse 16. Ang unang tanda na tayo'y nakakaalam, no? May kaalaman sa kanyang pag-ibig at nagtitiwala tayo sa kanyang pag-ibig. Makikita sa verse 16, ang Diyos ay pag-ibig at siya na naninirahan sa naninirahan ang pag-translate sa iba. Siya na nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. At ang Diyos ay sa Kanya. So alam natin ang pag-ibig at nagtitiwala tayo sa pag-ibig nito sapagkat ating isinasagawa ang pag-ibig. Nananahan tayo doon. So ito ay hindi naman ito physical, no? Hindi naman ito laman. Ang pag-ibig hindi naman natin mahawakan. Yung pag-ibig na ibinuhos ng Diyos sa atin, nanahan tayo roon, naging kabahagi tayo doon, isinasagawa natin ang ating magawa upang ang pag-ibig na narito sa atin ay ating binigyan ng laman, binigyan ng pagsasagawa. Nananahan tayo sa pag-ibig. Parang ang pag-ibig dito ay bahay. Parang pumasok tayo sa pag-ibig. Parang binigyan tayo ng tulda o bahay ng pag-ibig at tayo pumasok doon sa pag-ibig at nananahan. Ang ibig sabihin, isinasagawa natin ng pag-ibig para sa kapwa, para sa kapatid, at para sa Diyos. Dalawang bagay. Hindi naman maaring na ang pag-ibig ay sa Diyos lang natin ibigay o gawin. Hindi naman maaring na ang pag-ibig ay para lang sa kapatid o para sa asawa at sa anak. Kailangang pataas at pababa. Horizontal, vertical, and horizontal. Mula sa Diyos, tayo umiibig sa Kanya. Siya inibig niya tayo. At sa kapatid, at sa kapwa tayo umiibig. Kaya, kagaya ng sinabi ko noong ating nakalipas na mensahe, kailangang lalago tayo sa karanasang ito at sabihin sa kapatid, I love you brother, I love you sister. Nananahan tayo sa pag-ibig. Yan ang unang tanda ng kaalaman natin at pagtitiwala sa pag-ibig. Nananahan tayo sa pag-ibig. At kung ganon, ang Diyos rin ay nananahan sa atin. Pangalawa, na tanda. Ang pag-ibigan natin ay naging sakdal. Tingnan natin ang 17. Sa ganito, naging sakdal ang ating pag-ibig upang magkaroon tayo ng katapangan sa araw ng paghuhukom. Ang pangalawang tanda ng ating kaalaman at pagtitiwala ng pag-ibig sa Diyos para sa atin ay ang ating pag-ibig ay naging sakdal. Ibig sabihin, hindi naman nawala ng kulang. Ibig sabihin ay natutupad, sakdal, tumpak na ang Diyos na umibig at ipinaalam ang pag-ibig sa atin, naging kabahagi ang kanyang pag-ibig sa atin. At matapos niyan, tayo na nananahan sa pag-ibig. Kung nag-iibigan tayo sa isa't isa, inibig rin natin ang Diyos. Sakdal. Kompleto. Naging kompleto. Nariyan na. Nariyan ang kailangan. Ang Diyos umibig, ipinaalam ang kanyang pag-ibig sa atin at ibinigay niya, ibinuhos. Tayo umibig sa kapatid at umibig sa Diyos. Sakdal ang pag-ibig. Naging tunay, naging kompleto. Yan. Ang sinakdal na pag-ibig ay may katapangan sa araw ng paghukom. Sapagkat sakdal ang pag-ibig, sabi ni Apostol Juan, anong mangyayari? Magkaroon tayo ng katapangan sa araw ng paghuhukom. Hindi natin alam ang panahon ng paghuhukom, kung ano, kung kailan. Ngunit ang sabi, sapagkat sinakdal ang pag-ibig dahil umibig tayo sa kapatid, kailangan umibig. At inibig natin ng Diyos, ang mangyayari ay mayroon tayong katapangan sa panahon ng paghukom. Hindi tayo natatakot kung ano mangyari. Hindi natin, kasi ang paghuhukom ay nakakatakot. Kung ano nga ang mangyayari, kung ano nga ang ating tanggapin, kung ano nga ang ating marinig.
nahatol ng Diyos. Sinabi nga ng Biblia, hatulan tayo ayon sa ating mga gawa. Ngunit ang mga umiibig, nananahan sa pag-ibig, ang umiibig sa kapatid, umiibig sa Diyos, paano? Paano ngayon ang takot? Wala. Tayo ay may katapangan sa araw ng paghuhukom. Yan ang sabi ng Biblia. Sapagkat, tinularan natin siya sa sanlibutan. Yan ang sabi sa verse 17. Dahil kung ano siya, ay gayon din tayo sa sanlibutan ito. Ibig sabihin, kung umibig siya si Kristo para sa atin, inibig niya ang Ama, inibig niya tayo, inibig niya ang iglesia, ginaya natin siya. At sinabi niyang, gayahin niyo ako. Ang panggagaya natin kay Kristo sa sanlibutan ito na umibig siya para sa atin, ang kanyang pag-ibig ay inibig rin natin, ginawa natin ang pag-ibig niya na ating pag-ibig sapagkat yon ang pananahan natin sa kanya at sa Diyos. Dahil sabi niya, sa mundong ito ay tayo'y naging katulad niya. Yan ang pangalawa. Pangatlong tanda ng ating kaalaman at pagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang ating pag-ibig ay walang takot. Walang takot. Nawalan ng takot. Ang tunay na pag-ibig, sabi ng Biblia, ay walang takot. Sa 18, walang pagkatakot sa pag-ibig, kundi ang pag-ibig na sakdal ay nagtataboy ng pagkatakot. Ang panahon ng paghuhukom ay nakakatakot. Ibig sabihin dito sa panahon ng paghuhukom, may nakakatakot. Natakot tayo ng hatol ng Diyos. Kaya kailangan tayo mag-ibigan. Kailangan nating sakdalin ang ating pag-ibig sa Diyos at sa kapatid. Kailangan ang ating mga buhay ay nabubuo, nagpapatuloy sa pag-ibig. Kaya kailangan matatag ang samahan ng Kristiyano. Ang pagsasama, hindi lang na pupunta ako sa church dahil Friday. Hindi. Mga Lunes man, Martes, Merkulis. Sana meron tayong connection. Kung mayroong kang gawin na kailangan, maaari kang sa tawag sa kapatid, ipag-pray mo ako, may problema akong ganito. At kaagad, ipanalangin ka, kaagad tulungan ka. Kung may pangailangan ka, maaari kang tulungan sa pag-ibig. Yan ang nangyayari, di ba, sa mag-asawa, sa ama at ang anak at ang ina, ang mag-anak, ang pamilya. Ganun din ang pamilya ng iglesia, ang church. We function as members of the body of Christ because of the love of Christ in us. Yon ang sabi ng pangatlong dahilan na tayo ay may pangatlong tanda ng ating kaalaman at pagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Walang takot. Hindi tayo natatakot sa panahon ng paghuhukom. Ating pinaniniwalaan na ang kanyang hatol para sa atin ay ayon sa kanyang katuwiran, according to His righteousness. At tayo'y pinatawad na rito. At doon sa harapan ng Panginoon tayo'y hindi matatakot. Sabi nga ng Biblia, kung sa panahon ng paghukom, kilalanin, ipapaalam ang mga taong hindi hindi nagsasabi tungkol sa Kanya. Kailangan nating sasabihin. Kailangan ang ating bibig ay naghahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Naghahayag ng ating pananampalataya kay Kristo. Yan naman ang ating verse anniversary, di ba? Believing with the heart and speaking with the mouth. Yun. Sumampalataya tayo sa puso at naghahayag tayo sa ating bibig. Yan ay dahil sa pag-ibig. Tayo'y sumasampalataya sa puso sa kanyang pag-ibig. At tayo naghahayag ng pag-ibig na yan sa mga tao. Sinabi ng Biblia na kapag tayo nahihiya, ikakahiya rin tayo. Kaya may takot, di ba? Kaya dapat dito hindi tayo mahihiya.
Umiibig tayo sa pagsasabi, sa paghahayag ng kaniyang pag-ibig sa atin. Ang sakdal na pag-ibig ay nagpapaalis ng takot. So, pinapaalis ang takot dahil sa pag-ibig. Ang takot ay may pagdurusa. Kapag natatakot din tayo sa sakit, sa mga pighati na idudulot ng paghahatol ng Diyos. Kahit dito sa atin, panahong ito, natatakot tayo sa mangyayari. Natatakot tayo sa ano ang darating sa mundo. Subalit ang Biblia nagsasabi kapag tayo umiibig sa Diyos, kapag tayo umiibig sa ating kapatid, at nagpapatuloy tayo sa pananahan ng aral na ito, hindi tayo natatakot. At hindi tayo natatakot sa pagdurusa. Ang natatakot, sabi ni Apostol Juan, ay hindi sinakdal ng pag-ibig. Manalangin tayo na turuan tayong lalago sa pag-ibig. Yan ang paksa ni Apostol Pablo sa Filipos 1:9-10. Ang pag-ibig ay dahilan ng ating paglago. Paglago sa fellowship. Paglago sa Diyos. Umiibig tayo sa Kanya, kaya lumalago tayo sa kaalaman sa Kanya. Umiibig tayo sa kapatid, kaya lumalago tayo sa pagsasama. Ito ang dahilan na ang pag-ibig na lumalago ay nasakdal na pag-ibig ay hindi tayo natatakot sa pagdurusa. Ngunit ang natatakot, ang takot na takot tayo, sabi ng Biblia ay hindi tayo sinakdal na pag-ibig. Tulungan nawa tayo ng Diyos. Marami tayong takot. Marami tayong agam-agam sa kinabukasan, sa mga pangyayari sa sanlibutan, sa mga balibalita. Bihira lang ata ang hindi natatakot. O baka walang taong walang takot. Pero sabi ng Biblia, ang takot, ang natatakot ay hindi pa sinakdal ng pag-ibig. Sakdalin nawa tayo ng Diyos. Punuin tayo sa kaalaman ng pag-ibig. Sabi ni Apostol Pablo sa Filipos. Sa Filipos, yun ang ating pinag-aralan dati. Basahin natin. Sa Filipos 1:9. Ito ang dasal upang matanggal ang takot dahil sa pag-ibig. Idinadalangin ko ito na ang inyong pag-ibig ay higit na higit pangang sumasagana sa kaalaman at sa lahat ng paghuhukom. Tingnan nyo. Ang pag-ibig nawa ay mag-ibayo, malalago ng lalago. At yan ang sikrito ng pagsasakdal ng pag-ibig upang maalis ang mga takot. Katapusang tanda na tayo'y may kaalaman at pagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang ating pag-ibig sa Diyos na hindi nakikita ay pinapatunayan sa ating pag-ibig sa mga kapatid na nakikita. Yon, sa verse 19 hanggang 21 ay naghahayag si Apostol Juan tungkol sa pagsasama ng mga magkakapatid. At nagsasabi na ang iba ay nagsasabi iniibig daw nila ang Diyos. Ngunit hindi naman nila iniibig ang kapatid. Sinabi ni Apostol Juan, sinungaling. Sinungaling daw ang tao na nagsasabi na mahal niya ang Diyos. Ngunit hindi naman niya mahal ang kapatid. Hindi maaari na one way lang ang pag-ibig mo. Pag-ibig sa taas. Pero pag vertical, pag horizontal, hindi mo mahal ang kapatid. Kung walang vertical, kung walang horizontal, wala ring pataas. Sinabi ni Apostol Juan na hindi maaring mahalin mo ang Diyos at kamuhian mo naman ang kapatid. Kapag mahal natin ang Diyos sa taas na hindi nakikita, mahal rin natin ang kapatid na nakikita. Iyan ang katapusang tanda, pang-apat na tanda na tayo may alam sa pag-ibig at nananalig, nagtitiwala sa pag-ibig sa Diyos sa atin. Na ang Diyos na hindi natin nakikita ay inibig natin kasama ang kapatid na nakikita.
Ang nakikitang kapatid, minamahal natin. Ang hindi nakikitang Diyos, iniibig natin. Pag iniibig natin ang Diyos lang at magsasabi tayong mahal natin siya, ngunit hindi natin mahal ang kapatid, sinungaling tayo, sabi ni Apostol Juan. Dahil hindi daw natin maaring mahalin ang hindi nakikitang Diyos kapag ang nakikita na kapatid ay hindi natin minamahal. Ibig sabihin, ang nakikita ay ebidensya na nagmamahal rin tayo sa hindi nakikita. Kailangan ang nakikita mahalin upang magawa natin ang Diyos na mahalin na hindi nakikita. Dapat hindi tayo sinungaling, mga kapatid, na magsasabing ako'y Kristiyano, mahal ko ang Diyos. Ngunit hindi naman natin mahal ang kapatid. Pag nakikita natin ang mukha ng isang kapatid, tayo naiinis, tayo hindi nasisiyahan. Dapat wala yon. Magsisisi tayo sa mga damdamin na nakakainis, sa damdamin na nakakagagalit. Magsisisi tayo. Mayroon mang mga weakness ang ating kapatid. Ang ibang kapatid naman ay sabihin natin nakakainis. Ang ibang kapatid naman ay masasabi nating may mga katangiang ayaw mo. Hindi natin pinili ang ating kapatid. Sila ibinigay sa atin. Tayo naman ay may mga kakaibang mga weakness, mga iba't ibang ayaw ninyo. Mayroon akong ayaw sa iyo, mayroon kang ayaw sa akin. Ngunit ang Biblia nagsasabi, ang Biblia nagtuturo, ang Biblia nag-uutos na ibigin mo ang iyong kapatid at lalago ka sa pag-ibig sa kanya. At yung kapatid mong nakikita mong yan ay ibigin mo upang masasabi mo na ang Diyos na hindi nakikita ay mahal mo. Sapagkat mismo ang kapatid mong nakikita ay minamahal mo. Yan ang inihayag ni Juan. At ang 21 ay gumawa si Juan ng pag-uutos. Kautosang ito, mula sa kanya itaglay natin. Anong kautusan? Ang umiibig sa Diyos ay dapat umiibig naman sa kanyang kapatid. Dapat dalawang ugnayan. Mahal ko ang Diyos, mahal ko ang kapatid. Narito ako, sisimba sa kanya, nagbabasa ng Biblia, nananalangin. Mahal ko rin ang kapatid. Mihingi tayo ng patawad sa mga hindi natin pag-ibig na mga ugali, ang ating mga inis, ang ating mga hindi maganda pakikisama sa mga kapatid. Tulungan tayo. Hingi tayo ng tawad. Magsisisi tayo. Hingi tayo ng paglilinis. Panginoon, patawarin niyo ako. Dahil sa totoo, mayroon akong mga hindi pag-ibig na mga katangian. Naiinis ako sa kapatid na ito. Ayaw ko yung isang kapatid na ganyan. Ayaw ko siya tingnan. Ayaw ko siyang kausapin. Ayaw ko siyang tawagan. Dapat hindi na. Dapat tayo magbago. Dapat tayo tulungan ng Diyos. Na kahit sino, ang ilan man tayo sa Taif, yung wala na sa Taif, naroon na sa ibang bansa, kasama silang kapatid. Ibigin natin. Kung maaari din tayo ay magsisisi na tayo'y nagsasabihan ng ating kasalanan. Sinabi naman ng Santiago 5:16, confess your sins one to another. Tayo'y gagawa ng paghahayag sa ating mga kasalanan sa isa't isa. Maybe sa isang prayer meeting o ngayong week na ito, magharap tayo muli. Ating ipagdasal ang pag-ibig ng Diyos sa atin, yung kaalaman ng pag-ibig at pagtitiwala natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. At tayo'y maghahayag sa ating mga damdamin. O, sinong mauna? Tawarin mo ako, kapatid, dahil naiinis ako sa iyo. Sa aking mga damdamin, marami akong sinabi sa iba tungkol sa iyo. Patawarin mo ako dahil ginugusip kita. Yun, hingi tayo ng tawad. Tayo'y pagalingin, tayo'y palakasin, tayo'y mag-ibigan, tayo'y palakasin. At ang Biblia nagsasabi, ang ating pag-iibigan ay naging sakdal at tayo'y walang takot sa panahon ng paghukom. At ang ating maririnig lang nawa sa panahon ng paghukom ay tayo'y pinatawad, tayo'y
pagpapalain, tayo papasok sa kanyang kaharian ng walang katapusan. Tayo manalangin. Purihin ka aming Panginoong Diyos sa inyong salita, sa inyong kapangyarihan, sa inyong pag-ibig sa amin at inyong ipinaalam. At kami nagtitiwala. Turuan niyo kami sa kaalamang ito patuloy at sa pagtitiwala ng pag-ibig niyo sa amin. Sapagkat kayo ay pag-ibig at inihayag niyo ang pag-ibig niyo sa amin at ipinagkaloob pa ninyo sa pamamagitan ng Espiritu, sa pamamagitan ng inyong modelo ng inyong anak na si Kristo. Samahan niyo kami sa aming pagpapatuloy. Pagpalain niyo ang aming mga pag-iisip, ang aming damdamin, na kami nga ay susunod sa utos na mag-ibigan at talago sa pag-ibig na ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid. Muli sa isa pang yugto ng ating pangangaral ng salita ng Diyos. Hanggang sa sunod nating pagtatagpo at pakikinig. Salamat sa Panginoon.